Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating bagong segment, ATD. Ano ang totoo dito? Mga kabunyog, siguro nagtatanong kayo, ano tong segment na ito? Ang segment kong ito, marami kasing siyempre sa tindi ng fake news, disinformation, maraming nagtatanong sa akin lagi. Araw-araw 'yan. Tony, ano bang totoo dito? Totoo ba ito? Kaya gumawa na lang ako ng regular na segment dito po sa Veritas YouTube channel. Um, Ano ang totoo dito? Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa YouTube channel na ito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Veritas Facebook page. Kaya kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi nyo pong abangan, araw-araw na po ito, ATD. Ano ang totoo dito? Oh, mga kabunyog itong itong concert nitong bandang Wolfgang, hmm? Itong itong bandang ito na Wolfgang ay nag-concert doon sa Davao City. Ah, mga kabunyog sa concert nila doon may isang DDS na nagpasaway. Bastos tal ha? Nagpasaway yung isang DDS doon sa concert. Ayun, ha? Pinaalis. Pinaalis na ni Baste Artade, ha? Musician and songwriter ng bandang Wolfgang, si Baste Artade. Kaya ano ito mga kabunyog, laman ito ng mga balita nitong nakaraang mga araw. Imaginin mo naman kasi, ha? Hindi, ang hindi nagustuhan ni Baste Artade, ginawang political yung rally, ay yung concert. May nagsigaw na FU, kumbaga PI, no? FU, FU BBM. Oh, ay ano 'yon, kumbaga hindi nagustuhan 'yon ni Baste Artade kasi nga para sa kanya, hindi dapat bigyan ng politika yung concert kasi pumunta sila sa Davao, sabi niya, para kahit papaano sa harap ng krisis na itong nararanasan natin, mapasaya ang ating mga kababayan. So walang hindi politika. Mayroong isa do'n, binabastos yung concert, nagsisigaw ng FU, BBM. Winarningan na. Actually, napanood ko yung buong video. Napanood nyo rin ba yon? Panoorin nyo yung video. O anong sinabi ni Baste Artade? Sabi niya, nag-warning na siya na wag na, itigil na yan. Ayaw namin malagyan ng politika 'tong concert. Kumbaga, nag-warning pa nga siya Kung hindi titigilan niya yan, hindi sila kakanta, hindi sila magpe-perform. Ganun ka-strong yung mensahe niya ay binastos pa rin. Binastos pa rin siya. Binastos pa rin, hindi tumigil. Sige pa rin sa kanyang kabastusan. O kaya ang ginawa ni Baste Artade, sabi niya, sige kung hindi niyo yan kung hindi titigil yan, hindi daw sila magpe-perform. Nung hindi pa rin tumitigil talaga, sinabihan na ni Baste Artade. Sabi niya, palabasin niyo yan, ipalabas niyan. Ayun, pinalabas. Kaya ano rin ito, kumbaga leksyon din ito sa mga DDS na tulad ng na yon. Kumbaga bastos naman talaga. Kaya nga sabi ni Basti Artade, it's just bastos. Bastos lang talaga kaya sabi niya hindi. Actually, ayaw na nga ni Basti Artade ring pag-usapan yon kasi lumalaki pa yung issue. Kaya lang, siyempre, very controversial kasi nga, ah, ano naman buti sana kung ang rason bakit pinalabas ay hindi political. Political Nagsisigaw doon, nagbabastos. Ah, Binabastos actually si PBBM. Kahit pa naman baluarte ng Duterte ang Davao, mali rin yung gano'n. Kaya binara na ni Basti Artade, hindi daw siya magpe-perform kung gano'n nandun pa rin yun, nambabastos. Hindi pa kasi nagpapaawat. No, yun yung isa pa doon. Kaya ano yun, napilitan ng palabasin na.
Naglinaw naman si Baste Artade sa mga interview sa kanya, nalulungkot din daw siya sa nangyari kasi mali rin yung gano'n na pinalabas at saka ayaw niya na nga daw 'yan na pag-usapan kasi, ah, nagiging political na rin yung issue. Hmm. Kaya kaya lang ang sabi niya, hindi daw kasi maganda kasi nabastos nga. Kumbaga, ang concert ay dapat neutral, hindi ginagamit sa mga ganiyang ano, ah, ginamit kasi ng DDS para mag-chant doon, magbastos. Kaya ano 'yun, so 'yun yung nangyari. Sa Davao City 'yan, pero matindi rin itong si Baste Arcade, Davao City 'yun tapos ginawa niya 'yun. Sinabi niya 'yun na ano, um, pinatigil niya pinatigil niya yung ano, yung nagsisigaw, ah. Kahit naman kasi baluarte ng Duterte ang Davao, hindi rin sila puwede maging bastos, walang namang silang karapatan na maging kaya lang 'yun na nga ang problema dito sa mga DDS ano, parang nangibabaw na yung kabastusan, ah, na ano na nangibabaw na yung parang yung normal na yung kabastusan, 'yun yung nakakalungkot. Kaya sa kahit na lang mga katulad nun na pagtitipon na hindi naman dapat, dinadala sa pulitika, yun nilalagyan ng pulitika, nababastos. Kaya tama lang yung ginawa ng, ni Baste Arcade ng, bandang Wolfgang. O ito mga kabunyog, nagrereklamo ang pamilya ng yumaong, dating DPWH Undersecretary Cabral, si Catalina Cabral. Nagrereklamo yung pamilya nila o pamilya niya na ipatigil na daw ng Bilyonaryo News Channel ang paglalabas ng mga balita tungkol sa kanilang pamilya. Hmm, kumbaga, nagrereklamo yung anak siguro, yung ano, yung pamilya na naiwan ni dating DPWH si Cabral. Kasi daw itong Bilyonaryo News Channel ay talagang ang laman ng mga balita ay tungkol nga sa kanilang pamilya. Hmm, lalo na yung, mga di umano'y pagkakasangkot ng kanilang, pamilya na si dating DPWH si Cabral sa mga anomalya. Ito kasing, Bilyonaryo News Channel, magaling ang mga ano nito, yung mga investigative journalism nito. Marami sa mga artikulo nito, mga content nito, mga videos nito, lahat mga balita, ano nila, articles nitong Bilyonaryo News Channel ay tungkol dito sa flood control. Talagang ini-expose nitong Bilyonaryo News Channel yung mga anomalya sa flood control. Ah, hindi ito nag-aalangan maglabas ng mga balita tungkol sa flood control. Kahit pa ang mapag-usapan ay mga officials ng Senado, Kongreso o ng pati ng ano ng ehekutibo. Walang pinapalampas ang Bilyonaryo News Channel, magaling nga eh. Kung ngayon, nitong nakaraang mga araw, balita kasi yung pag-freeze ng assets no ng mga nibunuan. Oh, freeze na rin yung assets ni Cabral. Ah, kumbaga inisa-isa yung mga assets nila Bunuan, nila Cabral, nila Bernardo. Grabe. Talagang makita mo na mga dati silang officials ng DPWH tulad si dating DPWH Secretary Manny Bunuan, si dating DPWH Undersecretary Bernardo, si dating DPWH Secretary ang namatay ng si Cabral. Pinakita talaga yung mga assets nila, ari-arian nila, at sino yung mga kaninong mga accounts nakadeposito yung mga pera, mga insurance policies, tulad dito sa pamilya ng Cabral. Ni-report ng Bilyonaryo News Channel na ginamit ng yumaong si dating DPWH Undersecretary Cabral, yung dalawa niyang anak. May mga deposito, may mga account sa bangko na milyon-milyon ang nakalagay. Mayroon ding mga insurance policies, naka-distribute doon sa dalawang anak ni Catalina Cabral. Yun yung laman ng yan yung laman ng mga balita. Ngayon pinapa-freeze na yon. Siyempre siguro na nahihiya na itong mga pamilya ng Cabral dahil sila yung pinag-uusapan. Pinapangalanan talaga sila sa mga balita.
O kaya ngayon gusto nila ipatigil na yang mga balita ng Billionaire News Channel. Kaya lang, hindi mo naman yan pwedeng ipagbawal. Ano yan, suppression yan ng freedom. Freedom of the press, freedom of expression. Siyempre, ano yan eh, newsworthy yan. Kumbaga yung mga balitang ganyan, unang-una tungkol yan sa korupsyon. Pera ng bayan yung involved na yan. Kung pinag-uusapan yan at binabalita yan ng Billionaire News Channel dahil pera ng bayan yan, may concern ang publiko dyan. Public interest ang involved dyan. O, kaya pinag-uusapan yan. Ay kung ipapatigil ng pamilya ni Cabral dahil nahihiya sila, nababalita sila, ganun talaga eh. Na-involve sila dyan, ang pamilya nila dahil sa kanilang pamilya. Kahit napatay na ito, ano pa rin, patuloy ang mga balita. Hindi mo naman pwedeng pagbawalan yung media na wag ibalita o wag pag-usapan yung issue niya. Kaya mahirap yung ang sinasabi nitong pamilya ni Cabral na itigil na daw. Hindi naman ano yun, pagka ba siguro sasabihin nila, hindi pa naman napapatunayan na may sala kami or may sala yung pamilya nila. Hindi pa naman napapatunayan na ill-gotten wealth yung mga deposito. Kaya hindi dapat daw ibalita. Ibabalita mo pala pag napatunayan na. Kumbaga ngayon pa lang binabalita na ito'y naka-freeze yung mga assets. Factual naman yung balita eh. Naka-freeze yung mga assets, yung mga bank accounts ng mga anak ni Cabral, yung mga insurance policies. Oh, factual lang naman yung yung mga balita ng Billionaire News Channel. Ang ganda nga dahil may nagiging source din tayo ng mga ano natin. Saka, ang unang tanong, totoo bang may nakadeposito sa bangko na ganito-ganitong amount? Totoo ba na may mga insurance policies na ganitong amount, nakapangalan kay ganito? Ganun lang naman yan. Kung hindi totoo yan, fake news yan. oh, pero yung pipigilin mo yung balita na lumabas, free ano yan, by ano yan, paglabag yan sa ating Bill of Rights. Freedom of the press, freedom of expression. Kaya wala eh, yan yung consequence ng ginawa ng kanilang ina. Yan yung consequence niyan. Eh dapat nung palang diniposit sa account nila, 'di ba yung dalawang anak ni Cabral, diniposito sa kanilang mga pangalan. Kung ilang milyon 'yon, ilang pung milyon, ilang daang milyon. Eh di dapat sila nagtanong na, saan po galing to? Baka malagay kami sa alanganin nito. 'Di ba? Hindi naman sila nagreklamo nung kaya expect na lang diyan na talagang lagi silang magiging laman ng mga balita. Ano yan eh, balita naman talaga yan dahil controversial talaga yung mga anomalya na yan sa flood control. Kaya mali, hindi pwedeng mangyari yung sinasabi nilang itigil yung pagbabalita ng Billionaire News Channel tungkol sa kanila. Okay. Grabe, fake news na naman. Ano ba to? Fake news na naman. At dito, pinopromote na naman si Baste. Wow, galing ni Baste. Nung isang araw, alam naman natin yung ano niyan. Alam naman natin yung fake news niyan. Ang fake news nung isang araw, si Baste daw nag-charter ng commercial flight ng eroplano para sumundo, mag-repatriate ng mga kababayan nating Pilipino na naipit doon sa giyera sa Middle East. Wow! Hindi daw yan nagawa ng administrasyon pero si Baste ginawa daw yun. Sabi natin, ano naman gagawin ni Baste yon? Pero yun nga, fake news yun. Ang isa pa, may dumating daw na na barko. May kargang langis galing sa Brunei. Tapos ang balita ang ano naman ang fake news naman. Wow, ang galing talaga ng Davao City sa ilalim ni Mayor Baste. May dumating na na barko galing Brunei, may kargang langis. Tingnan nyo, Mayor ng Davao City, kayang-kayang gawin ito. Sana ganito rin ang ginagawa ng presidente ng Pilipinas. May ganun yung propaganda. Matindi talaga yung propaganda eh. At kinakalat talaga yan. Kalat talaga sa social media. Ngayon mayroon na naman. Si Baste, nagpipreside sa meeting. Kaharap niya si Donald Trump, saka si Netanyahu.
Tapos sa kabila naman si ano, yung president ng Israel. Wow, si Baste ang nakapagharap sa kanila. Hindi, sa totoo lang, sa atin naman, alam natin kaagad-agad na kasinungalingan 'yan, fake news 'yan. Tayo na ano, alam natin 'yan. Ang problema dun sa mga hindi, yung lagi na ano, mapapaniwala sa mga ganyan, o 'di ba, anong anong purpose niyan? O 'di siyempre palakihin yung ano ni Baste, na magaling si Baste. O nung una nag-hire ng ano, ng commercial flight, ng eroplano para i-repatriate yung mga Pilipino. Pagkatapos kumuha ng langis sa Brunei, wow. Ta's ngayon naman siya lang yung leader na kaya niyang pinagharap niya si Netanyahu saka si Trump at saka si yung president ng Israel, wow, ay ng Iran. Actually, nakakaano naman talaga, obvious naman na fake news. Kaya lang bakit kailangan magkalat ng mga ganyan? Binabaha ang social media ng mga fake news, eh. Yan ang pangit ng ano diyan, yun yung hindi maganda. O tingnan niyo si Robin Padilla, chairman yan ng ano, Senate committee tungkol sa mga ano, mass media. Oh, kasama na ang tungkol sa internet, social media. Oh, ang chairman si Robin. Pero ang ginawa ni Robin, nag-share ng fake news. Copy paste. Ay, ano ba 'yan? Oh, shinare pa ni mayroon naman tungkol kay Alex Ayala, shinare din ni Jason Sasaka ni Malu Tequia. Si Malu Tequia pa naman professor at saka political analyst. Ay, wala talaga. Kaya grabe. Tingnan niyo, nagkakalat sila ng mga fake news na ganyan. Oh, sa panahong ito, ano, grabe. Hindi pa rin tumitigil ang mga fake news. At nakakalungkot na sino ba naman ang nagkakalat ng mga ganyan? Ano bang mga fake news niyan? Sinong napapabor niyan? Eh di sila Baste, sila Sara, yung mga DDS, yung mga Duterte. O di, alam mo na kaagad kung sinong may kagagawan niyan. O, kaya diyan pa lang alam mo na sinong mga promotor ng fake news. Ang nakakalungkot lang, ah, ano naman, nakakaduda na, ano naman, ay ano ba 'yan, puwede bang mangyari 'yan na si Baste tipunin sila 'no? Kaya lang kahit pa sabihin mong hindi totoo, fake news nga, pero nakakaano na, nakakasira na, nakakakalat na ng maling ano, mabuti kung yung nakaka-detect na fake news 'yan, yung hindi, o 'di napapaniwala na sa mga ganyan. Nakakalungkot, ha? Okey mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat, mabuhay po tayo.